Sir, going to yung COA Joint Circular 2015-001, no? At sinasabi doon, wala naman kong sinasabi on silent daw on the use of aliases. Pero nakita ho natin yung mga alias na ginamit. So ano ho nga reaction nyo dito? Mary Grace Piatos, Andy Lim. So lalo hong nakita itong mga alias na mga gumamit ho nitong mga tumanggap daw di umano ng confidential funds. Actually, yun ang problema ng depensa ngayon kasi they really need to justify it. There are two ways of justifying it. Yung una, yung nabanggit mo kanina, di ipresenta mo yung panalo dyan yung depensa pag mapresenta nila yung mga recipients na yon. Kasi kung malala nyo, Napoles Fund Scam, 10 billion pesos noong 2013, namigay din yun ng pera, mga ayo-ayuda, ang mga senador, congressman at sinapoles. Tapos nung nalaman na kinuha niya lang pala sa directory, sa phone directory, ang mga pangalan ng recipient. So, learning lessons from that. Kaya nga nagkaroon ng 2015 na circular because ayaw na maulit ng gobyerno yung nangyari nung Napoles na ang recipients ghost kasi kinuha lang sa phone directory, hindi naman pala totoong naka-receive yun o hindi po. Totoong tao kasi nasa phone directory pero hindi naman naka-receive. So, iyan ang una nilang paraan, i-present kung gusto nila yung kung sino man yon na may strangely may pangalan na yun, mga Gary Grace Piatos, mga McDonald's na kung ano-ano. Ang pangalawang gawin dapat, ang pangalawang pwede kasing ungkat ng COA rin dyan, maliban sa pag-present o ng prosecution, maliban sa pag-present ng depensa. Kung gustuhin ng depensa, na mag-present yung Mary Grace Piatos nila. Yung pangalawa yung AR, yung accomplishment report. Requirement kasi circular, yung accomplishment reports mo dapat nakadetalye ang ano ba yung nangyari doon kasi naka-sealed envelope naman yung mga yun, di yun makita ng kung sino man except COA. Dapat ma-explain mo doon ano ang success nito. Ano ba yung success na kinontribute ng Mary Grace Piatos na to? Ano bang information niya on national security na talagang bibigyan siya ng ganong kalaking pera, di ba? That's the second thing, no? Pero kahit ma-hurdle nila yon, halimbawa, na-explain talaga nila na ito talaga existent to si Mary Grace Piatos, si McDonald o sino pa man yon, at hindi lang existent, ang kanilang information is very very important and very very crucial para sa national security. May third stumbling block pa si Sara Duterte. Marami siyang pinakagastusan na hindi covered ng confidential fund. At wala naman siyang resibo pati. Like for example, 500,000 bumili siya ng silya at mesa. Bakit wala, ano bang confidential doon? Sa silya, bakit walang di mo ba binili sa supplier yon? Kung supplier yon, di may resibo yon, di ba? Bumili siya ng 3 million pesos worth halimbawa na computer. Ano bang confidential sa computer? Bakit? Pag malalaman ba ng kung sino-sino na bumili ka ng computer, malaking dagok ba yan sa national security? Hindi eh. So, yung pangatlo na yon, hindi talaga siya magsusurvive doon. Kasi walang resibo, hindi niya ma-prove na bumili siya ng computer at mga mesa. And of course, the rental niya na, grabe, Diyos ko, high. Grabe yung rental na yon. Hundreds of thousands of pesos o million pa nga sa 11 days na rental. So, yung tatlong yan, kung malusutan niya man si Mary Grace Piatos, hindi siya lulusot dito sa pagbili ng mga computer at kung ano-ano pang mga supplies na walang resibo at hindi naman kailangan confidential fund na gamitin mo doon kasi kung may kailangan mo ng supplies, kailangan mo ng mesa, o di apply mo sa budget, may budget naman yung OVP eh. Bakit hindi mo i-apply yung computer? Bibili ako ng computer, bakit idaan mo sa confidential fund na hindi lang para sa national security, kundi also dapat ang confidential fund mahirap sa auditing. Kaya minsan ang mga public officials yan, I'm not just talking of Sara Duterte here, maraming public officials yan gustong-gusto yung confidential fund kasi kung ano-anong pwedeng gawin nila dyan, mahirap i-audit yun. So, yung pangatlo, hindi lulusot si Sara Duterte doon, definitely. Yung pangatlo, yung bumili siya ng mga supplies labag sa confidential fund circular. Yan palang shows na unfit siya for office kasi ginastos niya ang pondo ng taong bayan na labag sa batas, labag sa regulasyon.